Magandang hapon po mga kasamahan nating tangkero sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang walang kakwenta-kwentang hampasulupang tangkero ng bayan, si Katuring. At pasensya na po at ilang linggo rin po tayong hindi nagparamdam dahil wala naman pong katulad po ng dati. Ay wala po mga significant development po sa ating galaw ng ating sa industriya po natin, no? So heto nga at kabi-kabila ang mga Christmas program, Christmas gatherings, Christmas events, etc. ang nagaganap, no? At siyempre as usual, alam naman na natin ang kalampagan blues ng ating mga ahensya ng gobyerno, pa-PR tayo at kasama yan yung hindi sanay sa PR, wala namang problema yan, walang sapilitan, pero alam naman natin na yan ay kalakaran. Ayan, ganun pa man, kumusta po kayo mga kasama nating tangkero? At alam ko naman na mayroon din siguro kayong mga pinaplanong mga pagdiriwang para sa ating mga mahal na rider at ang kanilang pamilya. Well, si Katuring ay simple lang naman, no? Mag-order na lang po tayo dyan sa ating mga malalapit na mga restaurant dyan, dahil alam naman natin masyadong matrabaho kung tayo pa ay magluluto, no? Bigyan naman natin ng isang oras, bigyan natin ng panahon ang ating mga mahal na rider, ang ating kanilang pamilya, bigyan naman natin ng konting oras na sila, ipasalamatan natin sila. Although araw-araw naman po tayo po ay nagpapasalamat sa kanila, no? Okay lang naman na tayo po ay mag-celebrate naman, no? Magsagawa ng konting programa para sa kanila. Ayan. At siyempre, may mga plano rin tayo na konting dagdag sa kabuhayan nila. Dahil siyempre sila rin po ay mga katulad din po natin na mga naging empleyado. Bagamat siya lang ang empleyado natin, paliwanag natin na tayo po ay hindi malaking kabuhayan, no? Sana maintindihan, ipaintindi po rin natin sa kanila dahil alam nyo naman marami po dyan mga veterano rin dyan, no? So anyway, as usual, pahalagahan po natin sila. Yung pong patuloy po nating pagbibigay sa kanila ng guidance, pagpapaalala na dapat mataas ang kanilang respeto sa usaping kaligtasan. Yung pong safety protocols, yung safety procedures ay wag nilang iba-bypass dahil in the end tayo po ang malaking perwisyo po yan kapag nagkaroon ng problema ang ating mga mahal na suki. So, advance Merry Christmas po sa inyo. Yan na lamang po ang ni Katuring. Advance Merry Christmas and Happy New Year. Hari nawa na pagdating po ng 2024 ay magkaroon po ng mga significant development. Tumaas ang benta natin, no? At hari nawa na ito pong mga kapatid natin na hanggang ngayon maglalato ay magsasako pa rin at maglalangka. Pag sumikapan na rin nila na ipalitan yung kanilang mga tangke ng mga standard, no? Kung ano po yung umiiral na dapat nating ibenta. So, na rin po natin, i-educate na po yung ating mga suki, no? Paliwanag, wag po tayo magsasawa na magpaliwanag. Okay, may mga kasamahan po tayo dyan na nagsasabi, ano raw ba ang pinaka-the best convincing na paliwanag at rason kung paano natin mapababaliktad ito pong mga bumibili ng mga mumurahing mga LPG, na samantalang na paano natin sila makukumbinsi na bumili ng mga branded na dihamak na napakataas ng presyo. Ayan. So simple lang po, wag tayo manloloko, wag nating lalampasan yung pong mga sinasabi po doon sa batas. Sabihin natin na dahil na rin po sa mga pagdami ng mga insidente ng sunog,
Well, base doon sa statistic, lumalabas na isa po sa mga pinanggagalingan ay ito pong mga substandard o mga unbranded na mga LPG cylinder tank. Dahil doon, ito nga, gumawa po ng batas na primarily para ipagbawal na po sa market ang mga ganyang klase. Naintindihan po namin kayo, at isa rin naman ako sa consumer, pero dahil na rin sa ating pagtalima sa guidelines, hindi na rin po tayo nagbebenta. Ayan. Okay? Pagtalima po natin yan sa batas. At pangalawa, siyempre kapag unbranded o generic, yung pong antas ng accountability ay hanggang dun lamang halos sa outlet. No? Wala ho siyang company brand na idadamay o isasangkot na para managot kung ano man po ang naging problema. No, para hong tayo po ay nabangga o nasagi ng isang tricycle lamang o kaya ay taxi. Whereas kung ikaw ay nasagi ng mga mamahaling medyo mas may habol po tayo. Parang ganun po yan . At siyempre ayaw naman natin siyempre na ilagay sa peligro ang kabuuan ang buong komunidad, no? Dahil po diyan, maswerte na lamang po kayo dahil hindi po kayo napag-abutan ng ipagsingaw niyan o anumang sunog na sanhi ng substandard na tangke ninyo. Okay, so tayo naman sa bahagi nating mga outlet ay pwede po tayo mag-offer ng anumang mga posibleng para maka-avail sila. Kasi ang mahirap diyan yung maglalabas sila ng malaki. So tayo, pamisa-misan, depende po sa pagkilatis natin ng customer, ay in-installment po natin yan. So tayo po nagsusolder, in-installment po natin sa kanila, sa mga trusted at mga kilala na natin customer. Ayan, so sa mga outlet na medyo mahina ang diskarte dyan, wag po kayong mawawalan ng diskarte, no? Sa halip, magsumikap po tayo. Lumabas po kayo dyan, mag-market po kayo dyan. Sabi niya, lahat na catering nagawa ko na, pero ganun talaga. Kung kayo po ay hopeless na, ano pang hinihintay ninyo, di ba? Magtalokbong na lang ho kayo. Si catering so far surviving pa naman. Pag hindi na natin kaya, talagang nakita natin na hindi na ito efficiente, bakit hindi? But for the meanwhile, nakikita natin na ito po ay isang essential, so hindi natin kinakailangang sukuhan ng laban. So magkita-kita po muli tayo sa 2024. At hari nawa, sabi nga natin, at maging ligtas po tayong lahat. Merry Christmas and Happy New Year.